Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 5, Talata 6. Ang sabi po dito, mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito may kita natin kung sino o yung mga taong nagiging mapalad sa harapan ng ating Panginoon. At dito sinabi ay yung mga taong nagmimiti na makatupad sa kalooban ng Diyos. Kasi kung titignan natin dito sa mundo, especially kung wala kay Lord, ang term nila hindi mapalad, kundi swerte. Di ba? Ang tao kapag nakapag-asawa ng mayaman, sasabihin, ang palad mo naman. Kapag umunlad sa buhay, nakamit nila yung mga material na mga bagay, yung mga gusto nila na mangyari o gusto nila matanggap sa buhay nila, kadalasan sinasabi ng tao mapapalad ang mga taong ito. Di ba? O kaya nagkaroon ka ng negosyo, o kaya nakapag-asawa ka ng maganda, o kaya ng pogi, di ba? Sabihin, ang swerte mo naman kung sa mundo na terminology. No? Dito may kita natin yung pagiging mapalad sa harapan ng Panginoon. Ito'y dahil sa pagmimiti natin na makasunod sa kanyang kalooban. Kasi nga, hindi lahat ng tao ay nagmimiti na masunod yung kalooban ng Diyos. Mostly sa mga tao, lalo pag walang relasyon talaga sa Panginoon, ang gusto nilang masunod sa buhay nila, siyempre, yung mga sarili nilang kagustuhan, yung mga sarili nilang pangarap, yung mga gusto nilang makamit, no? Yung gusto nilang maabot sa kanilang mga buhay. Kasi minsan, mga tao, karamdam nila, nasisikil yung kanilang freedom kapag hindi sila nasusunod, di ba? Kaya marami ang nagre-rebelde, nagpro-protesta, kahit naman yung mga anak sa magulang, kapag hindi nasusunod yung kanilang kagustuhan kasi pinagbabawalan ng magulang ay nagmamakdol, di ba? Sumasama yung loob, nag-hunger strike. Yan. Marami na kung saan ay pinapadala paramdam nila dun sa mga magulang nila na hindi sila masaya kasi parang kasi hindi yung kalooban nila, hindi yung gusto nila yung nangyayari. At dito may kita natin sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon na ang masunod hindi yung kalooban natin kundi yung kalooban niya, yun ang minimiti natin, ay nagiging mapalad ang taong ito sa harapan ng Panginoon. Kasi isinangtabi natin yung sarili nating kagustuhan, basta lang masunod yung kalooban ng Panginoon. Yun ang mitiin natin, yun ang desire na puso natin. Kasi kahit naman ang ating Panginoong Hesus, hindi yung kanyang kalooban ang nasunod, kundi kalooban ng kanyang Ama. At yung kalooban ng Ama, siya ipadala sa mundong ito upang sino man sumampalataya, magsisi, tumalikod sa kasalanan, tanggapin ang ating Panginoon na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagsunod, siyempre, ng ating Panginoon sa kalooban ng kanyang Ama, ay dumanas din siya ng hirap. Ganon din, diba? Kapag tayo ay nagmiti, nasundin yung kanyang kalooban, ito yung mangyari sa buhay natin, daranas talaga tayo ng mga sacrifices din. Siyempre, yung sinakripisyo mo una, siyempre, yung pagnanasa mo, yung desire mo, yung mga pangarap mo sa buhay, kasi nakita mo na hindi ang pinaka the best na plano, hindi ang plano natin, kundi ang plano ng Diyos. At kung meron man tayong minimiti sa buhay, alam natin no, na kung ito'y hindi kalooban ng Diyos, hindi ito makakabuti para sa atin. Kaya nga sabi, kapag may hinihingi tayo sa Panginoon at ibinigay ito sa atin ng Diyos, ibig sabihin, pinapakita doon yung God's provision. Pero kapag hindi naman natin natatanggap yung mga hinihingi natin sa Kanya, tawag naman doon is God's protection. Kasi sabi nga ng Bible, may mga bagay na sa tingin natin mabuti, maganda, pero ang ending nito, kapamakan. Kaya minsan kapag hindi natin natatanggap yung mga hinihingi natin sa Panginoon, isang way yun na pinoproteksyonan tayo ng Diyos. Kasi alam ng Panginoon na kapag natanggap natin ito,
Ito yung magdadala sa atin sa kapamakan. Ito yung maglalayo sa atin sa Panginoon. Di ba? Hindi ito magdudulot na mabuti sa bawat isa sa atin. Kasi minsan, katiyan mo, kapag ang tao ay kuminawa sa buhay, naging tanyag, at nakalimutan niya yung kanyang pinanggalingan o kaya hindi niya naihanda yung sarili niya sa biglang pag-asenso o biglang kasikatan, nawawala siya sa sarili niya. Di ba? Lumalaki yung ulo, nagiging mataas, nagpapakamataas na, iba na yung tingin niya sa sarili niya. Eh may kita natin talaga, pinoproteksyon na lang tayo ng Panginoon kung bakit hindi niya ibinibigay ito sa atin. Kasi alam niya kung ito ba'y makakabuti o hindi sa bawat isa sa atin. So kapag sumunod tayo sa kalooban, yun talaga yung ginusto natin, meron ka rin isasakripisyo talaga. Di ba? Siyempre ako, nang high school ako, yung mga barkada ko, siyempre, nandun sila sa kasayahan. Nasa inuman, di ba? Nalulung sa mga bisyo, no? Sinasabi pa nga sa akin ay napaka-boring naman ng buhay mo dahil nasa kay Lord nga tayo. Pag na-kay Lord ka naman, hindi naman boring ang buhay. Masaya naman ang buhay. Kaso simple yung kasiyahan natin, hindi sa mga kamundong mga bagay. Siyempre yun, mga sacrifices yun di ba? Kahit yung mga forma mo, siyempre, inaayos mo rin. Yung pananamit mo, di ba? Inaayos mo rin. Hindi man tayo mayaman o maginawa yung buhay natin, pero siyempre at least presentable naman, di ba? Hindi natin dinumihan yung katawan natin. So, siyempre, may mga pangarap ka. Pero, katulad sa ko dati, di ba? Iba-iba rin naman yung mga ambition ko, gusto ko mangyari sa buhay ko. Pero siyempre, ang pinaka-the best pa rin talaga na plano, hindi yung plano natin. Yun ang kalagang kasi kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, inuunawa natin, hiningi natin sa Panginoon yung kanyang kalooban ay maganap sa buhay natin, wala tayong pagsisisihan wala kang panghihinayangan. Kasi bakit? Kapag sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon, alam natin na ito isa ikabubuti ng bawat isa sa atin. At kung yun ang minimiti natin, matatanggap natin yung mga bagay na hinihingi natin kasi yun ang kalooban ng Diyos Di ba? Kapag hiningi natin yung kanyang kalooban, talagang nandun yung kagalakan ng Diyos na ibigay yan sa atin. Di ba? Parang mga magulang. Kapag yung ginawa natin ay kalooban ng mga magulang natin, at yun ang hiningi natin, siyempre ibibigay talaga ng mga magulang natin yun. Diba? Kunyari, humingi ka ng libro kasi gusto mo mag-aral. O ibibigay sa'yo ng magulang mo kasi mag-aaral ka Diba? Kaya kung gusto mo ay kumain ng mga masusustansyang pagkain, diba? All out yan, ibibigay sa'yo. Kasi alam ng magulang, isa ikakabuti natin, ang kalusugan natin. Basta yung mga bagay na hinihingi natin is makakabuti para sa atin, ibibigay, lalo na ng ating Diyos. Kaya tayo ay nagiging mapalad, hindi dahil meron tayong tinatanggap. No? Yung pagiging mapalad dito, hindi dahil may tinatanggap tayo na answer prayer tayo. Yung pagiging mapalad dito mga kapatid, kasi kung tayo ay mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, nagiging mapalad tayo dahil sumasa atin ang Diyos. Nananahan ang Diyos sa buhay natin. Kasi kapag ang Diyos nananahan sa buhay natin, siya yung nasusunod sa buhay natin. Yung makamundong bagay, iniiwan na natin ito, di ba? Mga bagay sa mundong na alam natin hindi naman makakabuti sa atin, makakalayo lang sa ating relasyon natin sa Panginoon, ay binibigyan tayo ng lakas, ng tatag ng Panginoon upang atin itong mapaglabanan sa tulong na rin ng ating Panginoon. At siyempre, yung pagsunod sa kanyang kalooban, yung mitiing yun, hindi rin yung madali. Diba? Kasi kailangan ng determinasyon, ng willingness talaga na magpasakop tayo, magpailalim sa kapangyarihan, sa authority ng Diyos. Kasi kung hindi natin isasubmit yung sarili natin sa Kanya, mahirapan talaga tayo. Diba? Mahirapan natin gawin yon. Kung hindi naman talaga bukal sa puso natin at hindi talaga willing tayo na mangyari sa buhay natin yung parang napilitan lang tayo kasi meron lang tayong hinihingi sa Panginoon, Kaya hindi natin pwede kasing bulahin ang Diyos Nagagawa lang tayo ng mabuti kasi para merong pakonsuelo ba, di ba? Yung mga anak pag may hinihingi sa magulang ay mamasahihin ka o kaya
magpapakabait, no? Pero pag naibigay mo na yung hinihingi, balik ulit, di ba? Hindi ganon. Yung pagiging mapalad sa harapan ng Panginoon ay yung pagsasabuhay ng kanyang mga salita, yung pagpapailalim sa kanyang kalooban. At siyempre, nagiging mapalad tayo dahil ang Diyos ay sumasa atin. Kapag ito yung naging mitiin natin, hangarin sa buhay, i-prepare din natin sarili natin sa mga sacrifices, di ba? Sa mga pagsubok, sa mga testing, kasi hindi talaga madali, di ba? Sa natawag na dying of self, kailangan mong kalimutan kung sino ka. Kailangan mong bitawan yung mga bagay na alam mo na magpapalayo sa'yo sa Panginoon. Kaya ano yun talagang kailangan mong makalimutan yung sarili mo talaga. Kung hindi natin kayang gawin yun, mahirapan talaga tayo na mamuhay na ayon sa kanyang kalooban. Pero niniwala tayo, kapag patuloy natin hiningi yung biyaya, yung grasya ng Panginoon, alam ko naman mga kapatid, walang bagay na hindi mapangyayari kung ang Diyos ay kasama natin. So yun lamang mga kapatid, at ang Diyos magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.